Bakit? Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ng Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So, anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So, yun ang stand nila. So, hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives, hindi mo natin kailangan paliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, hati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, hindi lalo na. Sila nga yung nagmamando kasabot natin. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay Bibi. Dahil ito na lang yung natitirang constitutional move na pwede namin gawin. Hindi kami gagawa nito. Hindi kami nananawagan na sama-sama. Magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, Bibi Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi nakalong ang tatay mo. Hindi nakalong si Bahat. You owe it to the people. Bibi Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami nanindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra-constitutional yun. Ayaw namin mangyari. Bibi Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President, bilang marinig ng aking mga active military. So, Bibi Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka mag-istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Grabe. Alam mo yung parang, mapapanood mo lang yung eksena na ganito sa pelikula, di ba? Yung mga speech na ganyan, pero hindi natin nakalain na nangyayari na pala ngayon sa Pilipinas, di ba? Sobrang lala ng Pilipinas ngayon. Oo, let's say, andun na si si Inday Sara yung inaasahan ng karamihang mga Pilipino. Pero hindi pa siya ngayon eh. hindi pa napapanahon siguro, hindi pa oras kasi hindi mo naman papababa si BBM ng ganun-ganun lang. So kailangan natin maghintay. Kailangan natin maghintay sa proseso. Kailangan natin maghintay na sa susunod na eleksyon. Election 2028. So doon tayo babawi. Sana andun pa rin kasi ang nangyayari kasi syempre, 'di ba, nakikita naman natin is pinupush nila na yung sarili nila hangga't kaya nila na ma-impeach si Inday Sara para hindi siya makalaban sa susunod na eleksyon, 'di ba? So yun na lang yung panalangin natin siguro na hindi dumating sa punto na ganun para yung sigaw ng maraming Pilipino sa susunod na eleksyon matupad. Yun lang.